Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Nagsimula ang aming kwento sa isang batang babae na nagngangalang Celia. Madilim at mabagyo ang gabi noon at inihatid siya ng dalawang guwardiya sa hindi kilalang lugar. Ginapos ng mga bakal na kadena ang kanyang mga pulso at bukong-bukong at binasa ng malamig na ulan ang kanyang damit, dahilan upang siya ay nanginginig sa lamig. Umaling-aungaw sa mga pasilyo ang tunog ng mga bota ng mga guwardiya na tumama sa sahig na bato, na lumilikha ng isang misteryo at takot. Celia, ako ay nalilito at natakot. Hindi ko maintindihan kung paano ako nakarating doon. Ang naalala lang niya ay nasa lansangan. Pauwi pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho nang bigla siyang hinablot ng dalawang nakauniporme. Hindi sila umimik, hinila na lang siya papunta sa kotseng nakaparada sa kanto at umalis na. Ang paglalakbay ay tila walang katapusan at habang ang sasakyan ay gumagalaw sa kalsada, ang kanyang mga iniisip ay tumakbo tulad ng isang bagyo. Sinusubukan na makahanap ng ilang paliwanag para sa kung ano ang nangyayari. Sa wakas, huminto ang sasakyan at bumukas ang mga pinto ng kulungan ng malakas at nakakatakot na langit-ngit. Celia, siya ay itinulak sa loob at tumingin sa paligid na may dilat na mga mata. Sinusubukang maunawaan kung nasaan siya. Ang mga dingding ay matataas, kulay abo at marumi, at ang mga selda ay makitid at masikip. Nakikita niya ang ilang mga bilanggo na may blanko, walang pag-asa na hitsura, at ang hangin ay mabigat na may amoy ng amag at basa. Ang tunog ng mga patak ng tubig na pumapatak mula sa kisame ay mas lalong naging madilim sa silid. Dinala siya ng mga gwardiya sa isang mahabang pasilyo kung saan ang mga ilaw sa dingding ay naglalagay ng mga anino na sumasayaw at gumagalaw. Ang mga ilaw ay kumikislap na nagpapakita ng paghihirap na mukha ng iba pang mga bilanggo. Bawat isa ay may pagpapahayag ng pagdurusa. Celia, siya ay itinulak sa isang walang laman na selda at ang pinto ay nakakandado ng malakas. Hinawakan niya ang mga bar at sinubukang magprotesta, ngunit ang kanyang mga salita ay sinalubong ng mapanuksong tawa ng mga guwardiya. "Manahimik ka, babae," ang sabi ng isa sa mga bantay na may malisyosong ngiti. "Walang puwang para sa mga reklamo dito. Masiyahan sa iyong pamamalagi." Celia, magkahalong takot at galit ang naramdaman niya. Hindi niya alam kung bakit siya naroon, ngunit determinado siyang humanap ng paraan. Umupo siya sa malamig at mamasa-masa na sahig ng selda, sinusubukang mag-isip ng plano. Ang tunog ng bagyo sa labas ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang kawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa paligid ng selda para sa isang bagay na magagamit niya upang makatakas at, sa pagsisikap, natagpuan ang isang maliit na piraso ng metal na natatakpan ng dumi sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa lamig at pagkabalisa habang kinuha ang bagay at itinago sa kanyang damit. Sumayaw ang mga anino sa paligid niya at ang takot na matuklasan ang nagpatibok sa kanyang puso. "Celia, alam kong kailangan kong maging matalino at matiyaga, pinaplanong mabuti ang bawat galaw. Sa bawat araw na ginugugol sa bilangguan, Celia, pinagmasdan ko ang mga gwardiya at pinag-aralan ang kanilang mga gawain. Naghahanap ng anumang pagkakataon. Nakipagkaibigan siya sa ibang mga bilanggo, nagpapalitan ng impormasyon at nakakuha ng tiwala. Ang bawat maliit na tagumpay ay nagparamdam sa kanya ng kaunti, mas malakas at mas determinado. Isang gabi, habang lumalakas ang bagyo sa labas at bumubuhos ang ulan sa mga bintana, Celia, nagpasya na oras na para kumilos. Ginamit niya ang piraso ng metal para buksan ang cuffs na nakahawak sa kanyang mga pulso. Ito ay isang masakit at mahabang proseso, ngunit ang kanyang pagnanais para sa kalayaan ay mas malakas kaysa sa sakit. Nang tuluyang nabuksan ang mga posas, naghanda siyang harapin ang susunod na hamon, pagbubukas ng pinto ng selda at humarap sa mga guwardiya na nagtapon sa kanya sa madilim na lugar na iyon. Habang naghahanda siya para sa susunod na hakbang, Celia, siya ay sinalakay ng mga alaala ng kanyang pagkabata sa São Pedro, isang maliit na bayan kung saan ang mga cobblestone na kalye ay lumilipad sa pagitan ng mga makukulay na bahay at mga hardin ng bulaklak. Doon, Celia at ang iyong ina, mga taniman ng oliba, nanirahan sa isang kaakit-akit na bahay, ngunit puno ng malalim na kapanglawan.
Ang lungsod ay tila isang lugar kung saan nakatago ang mga lihim ng pamilya sa mga anino ng mga bangketa at mga bulong ng mga sinaunang puno. Ang alaala ng tahanan at ang buhay na naiwan niya ay nagbigay sa kanya Celia isang bagong puwersa. Alam niyang kailangan niyang lumaban hindi lamang para sa kanyang kalayaan, kundi para mabawi ang kinabukasan na lagi niyang pinapangarap. Ang bahay, isang gusali ng pulang brick at ceramic tile, ay naging simbolo ng kaligayahan at katatagan. Ang hardin minsan masigla sa mga kulay ng mga bulaklak na mga taniman ng oliba, nilinang sa sobrang pag-aalaga, ngayon ay gusot at gusot. Ang mga laruang nakakalat sa bakuran, na minsan ay nakakatuwa Celia, ay natatakpan ng alikabok at natatakpan ng mga tuyong dahon. Ito ay direktang refleksyon ng pagbabagong naganap sa kanilang buhay. Si Eduardo, ang ama ni Celia, ang sentro ng pamilya. Sa tuwing siya ay nasa paligid, ang lahat ay tila mas masaya. Sa kanyang malaking ngiti at kanyang mga mata na nagniningning sa kaligayahan. Pag-uwi niya, ligtas ang lahat, para siyang kanlungan kapag may bagyo. Siya at si Olivete, ang kanyang asawa, ay tulad ng isang walang kapantay na koponan at magkasama silang lumikha ng isang tahanan na puno ng pagmamahalan at tawanan. Ang kusina ang paboritong lugar ng pamilya na may amoy ng mainit na tinapay at masasarap na pagkain. Gustong-gusto ni Celia na tulungan ang kanyang ama na maghurno ng mga cake at naalala niya ang mga gabing magkasama silang lahat at nagkukwento. Pero isang araw, biglang nagbago ang lahat. Sa panahon ng malakas na bagyo, si Eduardo ay naaksidente sa sasakyan at namatay. Ito ay isang malaking kalungkutan para sa buong lungsod, ngunit walang sino man ang nakadama nito gaya ni Celia at Olivete. Siya ay namiss ng husto at tila walang makakapuno sa kawalan na iniwan niya. Pagkamatay ni Eduardo, labis na nalungkot si Olivete ang kanyang asawa. Nagsimula siyang uminom para makalimutan ang sakit. Ang nagsimula sa kaunting alak ay naging pang-araw-araw na ugali. Ang mga walang laman na bote ay nakatambak at ang kislap sa kanyang mga mata ay kumukupas. Siya ay tila lalong lumalayo at pagod. Ang kusina, na dating pinakamasayang lugar sa bahay, ngayon ay halos palaging magulo. Si Celia, na gustong panatilihing maayos ang mga bagay, ay nagsimulang mag-asikaso ng mga pagkain. Ginawa niya ang kanyang makakaya, naghahanda ng simple at mabilis na pagkain. Ang amoy ng pagkain ay hindi na kasing ganda ng ginawa ng kanyang ama, ngunit ito ang pinakamainam na kaya niyang pamahalaan. At habang nagluluto, naalala ni Celia ang masasayang sandali na gustong-gusto niyang balikan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumayo sina Celia at Olivete. Si Celia, kahit na siya ay 12 taong gulang pa lamang, ay parang nasa hustong gulang na nag-aalaga sa bahay at sa kanyang ina. Sinubukan niyang umunawa, ngunit labis din siyang nalungkot at bigo. Madalas siyang nagkukulong sa kanyang silid, nagbabasa ng mga libro at nagsusulat sa kanyang talaarawan. Sinusubukan na makahanap ng isang paraan upang harapin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Isang araw, habang tinutulungan ang kanyang ina na humiga pagkatapos ng isa pang gabing pag-inom, nakakita si Celia ng photo album sa attic. Nababalot ito ng alikabok na para bang matagal nang walang nahawakan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga larawan ng masasayang araw, ang kanyang ama na may mainit ng ngiti, ang kanyang ina na puno ng kagalakan, at ang kanyang sarili, maliit pa, na naglalaro sa bakuran kasama ang kanyang ama. Bawat larawan ay nagbabalik ng mga alaala na nag-iwan sa kanya ng luha sa kanyang mga mata. Dahil sa labis na pagkukulang sa kanya, nagpasya si Celia na magsulat ng mga liham sa kanyang ama na sinasabi sa kanya ang lahat ng kanyang naramdaman. Ang sakit, pananabik, pagkakasala at pag-asa. Sumulat siya ng mga pangako na balang araw ay magiging okay muli ang lahat at itinago ang mga titik sa attic. Sa pag-aakalang kahit papaano ay magpapagaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit alam ni Celia na kailangan niya ng tulong. Isang araw sa paaralan, nakipag-usap siya sa isang guro na napansin kung gaano siya kalungkot at hinimok siyang magpatingin sa isang therapist. Ang therapist ay isang napakabait na babae at tinulungan si Celia na maunawaan na hindi niya kailangang dalhin ang sakit na ito ng mag-isa. Sa paglipas ng panahon, ang mga sesyon ng therapy ay nagbigay kay Celia ng lakas upang harapin ang katotohanan. Nagsimula siyang magpataw ng mga limitasyon sa kanyang ina at humingi ng propesyonal na tulong para sa kanya. Ito ay isang mahirap na proseso, puno ng mga hamon, ngunit determinado si Celia na huwag sumuko.
Sa suporta ng mga therapist, unti-unti, nagsimulang bumuti si Olivete. Napagtanto ni Olivete na kaya niyang lampasan ang kanyang kalungkutan. Tinulungan siya ng therapy na huminto sa pag-inom at makahanap ng mga bagong paraan upang harapin ang kanyang sakit. Kahit na mabagal ang proseso, nagsimula silang mag-reconnect ni Celia. Nagsimula silang mag-usap at muling nadiskubre ang kasiyahan sa pagluluto ng magkasama tulad noong unang panahon. Dahil doon, nagsimulang magbago ang bahay na dati tila puno ng kalungkutan. Ang mga pader na dati tila nakakarinig lamang ng mga panaghoy, ngayon ay naging saksi sa mga sandali ng paggaling at pag-asa. At ang hardin na dati ay medyo inabandona ay nagsimulang mamukadkad na nagpapakita na ang buhay ay nagsisimulang umusbong muli. Nalaman ni Celia at Olivete na kahit na sa pinakamahirap na panahon palaging may pagkakataon na magsimulang muli. Ang sakit ay hindi nawawala ng lubusan, ngunit posible na sumulong ng may pag-asa. Sa maraming pagsisikap at pagmamahal, hinarap nila ang hinaharap, alam na, sa kabila ng mga peklat, posible pa ring muling buuin at mahanap muli ang liwanag. Sa mahirap na panahong ito, nagkaroon ng alaala si Celia na nagpainit sa kanyang puso, ang kanyang lola. Naalala niya ang tag-init na kasama niya ang kanyang lola na si Donna Eunice. Ang init ng Champs-Élysées, ang lungsod kung saan nakatira ang kanyang lola, ay parang yakap mula sa kalikasan. Dahan-dahang umindayog ang mga puno at kumikinang ang mga bulaklak sa sikat ng araw. Pagkatapos ng napakaraming paghihirap, nakahanap si Celia ng aliw sa bahay ng kanyang lola na naging kanlungan ng kanyang pagod na kaluluwa. Pagdating ni Celia noong Biyernes ng hapon, palubog na ang araw. Ang mga bukirin ng trigo sa tabi ng kalsada ay tila sumasayaw sa hangin. Si Donna Eunice ay naghihintay sa pintuan sabik na yakapin ang kanyang apo. Puno ng pagmamahal at pagmamahal ang mahigpit na yakap na ibinigay niya kay Celia, at sa yakap na iyon natagpuan ni Celia ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang bahay ng lola ni Celia ay parang isang mahiwagang lugar. Dahil sa mga pader, na bato nito at bubong na may pulang baldosa, parang isang fairy tale. Pagkapasok ni Celia ay sinalubong siya ng masarap na amoy ng sariwang tinapay, mga inihurnong mansanas, at mga tuyong damo na ginamit ng kanyang lola na si Donna Eunice sa pagtimplahan ng kanyang mga recipe. Ang bahay ay pinalamutian ng mabulaklak na mga kurtina, malambot na alpombra at mga antigong kasangkapan na tila nagtataglay ng mga kwento ng ilang henerasyon. Ang hardin sa paligid ng bahay ay isang paraiso. Ang mga rosas at sunflower ay namumulaklak na nagpapakita ng kanilang matingkad na kulay sa gitna ng berdeng gadahon. Sa sulok ng hardin ay may isang maliit na lawa kung saan lumulutang ang mga water lily at mahinang kumakanta ang mga palaka sa gabi. Gustong-gusto ni Celia na umupo sa tabi ng lawa at panoorin ang mga gold piece na lumalangoy habang nakikinig sa payapang tunog ng tubig. Araw-araw, naghahanda si Donna Eunice ng isang espesyal na gawain para kay Celia. Nagsimula ang umaga sa masarap na almusal, malalambot na pancake na may pulot at sariwang prutas mula sa taniman. Nag-usap sila tungkol sa araw na nagsisimula, habang ang araw ay sumisikat sa labas. Pagkatapos, sabay silang lalabas upang mamasyal sa kalapit na lungsod, bumisita sa mga perya at mga antigong tindahan. Sa isa sa mga pamamasyal na ito, nakakita si Celia ng isang kakit-akit na tindahan ng libro at natuklasan ang isang libro ng mga fairy tale na naging paborito niya sa lalong madaling panahon. Tuwing linggo, nagpipiknik sila sa kakahuyan. Naghanda si Donna Eunice ng isang basket na puno ng mga delicacy, mga sandwich ng manok na may mga halamang gamot, mga sariwang salad at isang lemon cake na may lihim na recipe. Naglagay sila ng tuwalya sa lilim ng isang puno at habang kumakain, sila ay nagkwentuhan sila tungkol sa mga kwento ng pagkabata ni Donna Eunice. Nagsalita siya ng may labis na sigasig na naisip ni Celia ang lahat na para bang nabubuhay siya sa mga pakikipagsapalaran na iyon. Ang mga hapon ay palaging puno ang mga aktibidad sa labas. Natutunan ni Celia kung paano alagaan ang hardin ng kanyang lola, magtanim ng mga buto ng karot at kamatis, at natuwa siyang makita ang maliliit na halaman na tumutubo. Higit pa rito, gumugol sila ng maraming oras sa studio ng kanilang lola, kung saan gumawa sila ng mga kwintas at pinalamutian na mga card. Ang studio ay isang makulay na lugar na puno ng mga materyales at ang tunog ng kanilang mga tawanan ay nagpasaya sa kapaligiran.
Isang gabi, dinala ni Donna Eunice si Celia sa hardin para manood ng mga bituin. Humiga sila sa isang kumot sa damuhan at tumingala sa langit. Itinuro ni Donna Eunice ang mga konstelasyon at nagkwento tungkol sa bawat isa. Si Celia ay nabighani sa kalawakan ng universo at nadama ang isang espesyal na koneksyon sa mga kwento ng kanyang lola at sa mabituing kalangitan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging masaya at nabago si Celia. Ang bahay ni Lola ay hindi lamang isang magandang lugar, kundi isang kanlungan din kung saan siya muling makakabawi ng kanyang lakas. Unti-unti, nagsimulang makita ni Celia ang buhay sa isang bagong paraan, natutong pahalagahan ang maliliit na bagay at ang mga simpleng sandali na nagdulot ng kagalakan. Sa pagtatapos ng summer, magkahalong lungkot at pasasalamat ang naramdaman ni Celia. Alam niyang kailangan na niyang umuwi, ngunit dala niya ang katiyakan na nakahanap siya ng isang espesyal na lugar sa kanyang puso. Sa paghihiwalay, binigyan ni Donna Eunice si Celia ng isang bag ng mansanas at isang notebook na naglalaman ng mga recipe at kwentong ibinahagi nila noong tag-araw. Ang oras na ginugol ni Celia sa bahay ng kanyang lola ay higit pa sa isang bakasyon. Ito ay panahon ng pagpapagaling at pagtuklas. Umuwi siya ng may mas magaan na puso at handang harapin ang anumang dumating sa kanya. Alam na lagi niyang maaasahan ang pagmamahal at mga alaala ng mahiwagang tag-araw na iyon sa Champs Elysees. Nang bumalik siya sa kanyang bayan, sa pagtatapos ng isang mainit na hapon, ang araw ay naging kulay ginto at kulay rosas na nagpapaliwanag sa mga kalye na may bato. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang bahay, iba ang naramdaman ni Celia sa hangin. Ang pamilyar na kaginhawaan na naramdaman niya noon ay naging kakaibang tensyon. Ang bahay, na may mga dingding na ladrilyo at mga bintanang pinalamutian, ang mga puting kortina, ay tila mas mabigat na parang isang bagay na hindi nakikita ang nagbabago sa lahat sa paligid nito. Pagpasok ni Celia sa bahay, ay naramdaman niyang may hindi tama. Bigla siyang nakarinig ng malalakas na boses mula sa sala. Halatang galit ang kanyang stepfather na si Alceo. Seryoso ang kanyang ekspresyon at ang kanyang mga naka-cross arms ay lalong nagpalaki sa kanya at mas galit. Nakaramdam si Celia ng paninikip sa kanyang dibdib. Hindi talaga maintindihan ang nangyayari. Tingnan mo kung sino ang nagpasya na bumalik, sabi ni Alceo na may mapait na tono. Ang aming munting manunulat na gumugugol ng kanyang tag-araw sa paggawa ng mga kwento upang kumita ng madaling pera. Nagulat si Celia. Hindi niya inaasahan ang ganoong pagtanggap. Handa na siyang umuwi ng payapa, ngunit sa halip ay sinalubong siya ng hindi patas na mga akusasyon. Nagsimulang sabihin ni Alceo na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang mga paghihirap upang makakuha ng simpatiya at pera. Naniniwala siya na ginagamit niya ang kanyang mga kwento upang manipulahin ang mga tao at makawala dito. Paralisado si Celia. Lahat ng naranasan niya noong tag-araw, ang mga magagandang alaala niya, ay binabaluktot ni Alceo. Tila naniwala siya sa mga sabi-sabi at nagsalita sa sobrang galit na hindi man lang niya hinayaang ipagtanggol ang sarili ni Celia. Gusto niyang ipaliwanag na ang mga kwentong isinulat niya ay isang paraan ng pagpapahayag ng kanyang nararamdaman at paghilom ng kanyang sakit, ngunit hindi nakinig si Alceo. Sa tuwing sinusubukan niyang magsalita, pinuputol siya nito na naghahabol ng higit pang mga akusasyon. Ginamit ni Alceo ang chismis na narinig niya sa ibang tao para bigyang katwiran ng kanyang galit. Napagtanto ni Celia na ito ay hindi lamang isang bagay ng paglilinaw ng mga bagay, ngunit ang kanyang pakikitungo sa katigasan ng ulo at kawalan ng pangunawa ni Alceo. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nadama ni Celia na nag-iisa at nagpasya na sumilong sa kanyang silid. Ang dati niyang ligtas na lugar ngayon ay parang isang lugar na puno ng kalungkutan. Ang mga alaala ng masayang tag-araw sa bahay ng kanyang lola ay napuno ng dalamhati. Umupo si Celia sa gilid ng kama, tinitingnan ang mga liham na isinulat niya sa kanyang ama at ang mga tala mula sa mga sesyon ng therapy. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Paano umabot sa puntong ito ang mga bagay? Naalala niya ang mabubuting salita mula sa kanyang lola, si Donna Eunice, at ang payo na natanggap niya mula sa therapist. Nakaramdam ng pagkalito si Celia, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit sa kabutihang palad, si Celia ay may malapit na kaibigan na napakasuporta. Alam ng kaibigang ito ang nangyayari sa kanyang buhay at pinayuhan siyang humingi ng legal na tulong. Alam niyang hindi niya kakayanin si Alceo na mag-isa at kailangan niya ng taong nakakaunawa
sa paksang magtatanggol sa kanya. Sa suporta ng kanyang kaibigan, naghanap si Celia ng isang abogado na dalubhasa sa mga kaso ng paninirang puri at mga problema sa pamilya. Ang abogadong ito ay isang may karanasan at mapagmalasakit na tao. Sama-sama, tinipon nila ang lahat ng katibayan na kailangan ni Celia para ipagtanggol ang sarili, tulad ng mga liham na isinulat niya, mga record ng mga sesyon ng therapy at mga testimonya na nagpapatunay na totoo ang kanyang mga kwento. Isang pulong ang naka-schedule sa sala ng bahay ni Celia. Tense ang kapaligiran, parang handa na ang lahat para sa isang malaking pagtatalo. Naroon si Alceu na may masamang tingin, habang si Celia sa tabi ng abogado ay nakatayong matatag at matapang. Sa pagpupulong, sinabi ni Celia ang kanyang bersyon ng kwento. Mahinahon niyang ipinaliwanag ang kahulugan ng kanyang mga liham at therapy session na nagpapakitang totoo ang lahat. Iniharap ng abogado ang ebidensya at maging ang testimonya ng therapist na nagpapatunay sa katotohanan ng mga damdamin at karanasan ni Celia. Nagsalita din ang kaibigan ni Celia sa kanyang pabor, na nilinaw na walang basehan ang mga akusasyon ni Alceu. Sa lahat ng napakaraming ebidensya laban sa kanya, walang pagpipilian si Alcaeus kundi ang umatras. Napagtanto niyang walang basehan ang mga akusasyon niya kay Celia at nasa panig niya ang katotohanan. Ang sandali nang sa wakas ay inamin ni Alceu na siya ay nagkamali ay nagdulot ng napakalaking ginhawa kay Celia. Nakaramdam siya ng kumpirmasyon na nagsasabi siya ng totoo, na para bang isang malaking bigat ang naalis sa kanyang mga balikat. Bagamat alam niyang hindi nito malulutas kaagad ang lahat ng kanyang problema, ang pagkilala sa katotohanan ay nagpalakas sa kanya sa mga paraang hindi niya inakala na posible. Pagkatapos ng magulong panahong ito, nagpasya si Celia na muling itayo ang kanyang buhay nang may bagong kumpiyansa at layunin. Ang labanan kay Alcaeus ay hindi lamang isang cool na labanan. Ito ay isang pagsubok ng kanyang lakas at katatagan. Naunawaan niya na, sa kabila ng mga hadlang at kahirapan, ang katotohanan ay may makapangyarihang paraan ng paggigiit sa sarili. Nito, sa paglipas ng panahon, nagpasya si Celia na maghanap ng isang mas balanseng relasyon kay Alceu. Alam na ang pagkakasundo na ito ay hindi magdamag at kailangan ang pasensya. Determinado siyang sumulong, na kinikilala na ang paglutas ay hindi isang endpoint kundi isang patuloy na proseso. Habang papalapit ang taglagas, na naglalagas ang mga dahon nito at nagbabago ang sariwang hangin, inihanda ni Celia ang sarili sa mga pagsubok na darating. Bawat season ay may dalang bagong hanay ng mga pagsubok at pagkakataon, at nadama ni Celia na mas handa siyang harapin ang mga ito nang may tapang na natuklasan niya sa kanyang sarili. Naunawaan niya na, kahit sa pinakamahihirap na sitwasyon, ang pag-asa at katotohanan ay may kapangyarihang magliwanag sa daan, tulad ng isang parola sa gitna ng bagyo. Habang umiihip ang hangin, sa taglagas at nagkalat ang mga dahon sa lupa, nakahanap si Celia ng bagong pakiramdam ng pagbabago. Nagsimula siyang maging mas malalim sa komunidad, nakikilahok sa mga proyekto na naglalayong tulungan ng iba na mahanap ang kanilang sariling katotohanan at lakas. Bawat araw ay naging isang bagong pagkakataon para sa kanya na gumawa ng pagbabago at handa siyang harapin ang anumang hamon ng may katiyakan na, taglay ang tapang at pag-asa. Ang liwanag ay laging hahanap ng paraan para sumikat. Pakiramdam ni Celia ay lumubog ang kanyang puso habang naglalakad siya patungo sa parke, ilang blok mula sa kanyang bahay. Nagsisimula ng magbago ang kulay ng langit, dahan-dahang bumababa ang araw, pinipinta ang lahat sa paligid ng kulay kahel at ginto. Ang mga anino ng mga puno ay humaba, na lumilikha ng isang kalmado at nakakaingganyang kapaligiran. Dala ng mahinang simoy ng hangin ang halimuyak ng lupa at mga bulaklak. Isang malambot na pabango na tila sinusubukang alisin ang bigat ng mga problemang naiwan niya sa bahay. Sa pagdaan sa gate ng parke, naramdaman agad ni Celia ang pagkakaiba. Mas kalmado ang kapaligiran doon. Ang malalaki at marilag na mga puno ay bumuo ng isang bilog sa paligid ng berdeng damuhan, na parang pinoprotektahan nila ang espasyo mula sa mundo sa labas. Ang ingay ng mga dahon na umaalingaw-ngaw sa hangin at ang pag-awit ng mga ibon ay nagdulot ng kapayapaan na kailangan ng kanyang isip. Sinundan ni Celia ang pebble path na napapalibutan ng mga namumulaklak na palumpong. Bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa huli, na para bang ang parke ay nag-aanyaya sa kanya na magpahinga at mag-isip. Hindi nagtagal, nakarating siya sa gitnang lawa.
isa sa mga paborito niyang lugar. Ang tubig ay kalmado, na sumasalamin sa kalangitan sa mga kulay ng orange, pink at lilac tulad ng isang pagpipinta. Ang maliliit na alon sa ibabaw ng tubig ay bumuo ng mga disenyo na nagpabigla kay Celia na nagpalimot saglit sa kaguluhan sa kanyang buhay. Umupo siya sa isang madilim na bench na gawa sa kahoy na nagpapakita na ng mga palatandaan ng edad. Sa buong paligid, kinumpleto ng mga ligaw na bulaklak at tuyong dahon ng mapayapang tanawin. Naupo si Celia, naramdaman ang lamig ng kahoy sa ilalim ng kanyang mga binti at ang masarap na amoy ng mga bulaklak na may halong hangin sa gabi na nagsisimula ng bumagsak. Habang nakatingin siya sa lawa, napansin niya ang buhay sa paligid niya. Dahan-dahang naglakad ang mga pamilya, ang ilan ay magkahawak kamay, ninanamnam ang paglubog ng araw. Nagtakbuhan at naglalaro ang mga bata sa playground, na puno ng liwanag ng mga tawa nila na halos mapangiti si Celia. Ang simple at magandang setting na iyon ay isang paalala na, sa kabila ng lahat ng problema, ang mundo ay mayroon pa ring mga sandali ng kapayapaan. Biglang bumasag ng katahimikan ang tunog ng cellphone ni Celia. Tumingin siya sa screen at nakita ang isang mensahe mula sa kanyang ina na si Olivete. Maikli lang ang mensahe, ngunit magkahalong kaba at kaba ang naramdaman ni Celia. Celia, pupunta ako sa park. Kailangan nating mag-usap. Magkita tayo doon. Bumibilis ang tibok ng puso ni Celia. Alam niyang kailangan niyang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanyang ina, ngunit ramdam pa rin niya ang bigat ng mga masasakit na salita na ipinagpalit. Hindi bababa sa parke. Ang kapaligiran ay tila mas neutral, mas kaaya-aya sa pag-uusap. Bumangon si Celia at pumunta sa isang lugar sa parke kung saan tumubo ang isang malaking puno na may mapupulang dahon. Ang anino na nilikha ng puno sa lupa ay tila perpekto para sa isang seryosong pag-uusap. Naglatag siya ng kumot sa damuhan at umupo, huminga ng malalim habang hinihintay ang kanyang ina. Tila mabagal na lumipas ang oras. Dahan-dahang nalaglag ang mga dahon mula sa nakapalibot na mga puno at nagsimulang isipin ni Celia ang mga pag-uusap na kailangan niyang gawin, na inaalala ang mga pagkakataong sinuportahan siya ng kanyang ina at ang mga pagsubok na hinarap nila ng magkasama. Sa wakas dumating na si Olivete. Nakasuot ng maitim na Amerikana, dahan-dahan siyang naglakad. Ang kanyang mga hakbang ay may marka ng pag-aalala. Bakas sa mukha ni Olivete ang pagod, ngunit bakas din ang pagkaluwag nang makita si Celia doon. Maingat na lumapit, umupo ang ina sa tabi ng kanyang anak, tinitingnan ang lawa na ngayon ay sumasalamin sa huling liwanag ng araw. "Mom," sabi ni Celia, binasag ang katahimikan. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit halata ang tensyon. "Sa tingin ko ito ay isang magandang lugar upang makipag-usap." Tumango si Olivete at nagsimulang magsalita, mahina at puno ng emosyon ang boses. "Celia, alam kong masakit ang sitwasyon nila ni Alceo and I'm sorry. I didn't know how to handle things in the best way. I should have more understanding with you." Si Celia ay matamang nakikinig. Ang kanyang paghinga ay mabagal at malalim. Ipinaliwanag ng kanyang ina na pagkamatay ng kanyang ama, nawala siya sa kalungkutan at sa panggigipit sa pagharap sa buhay. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, hindi nabawasan ang pagmamahal niya kay Celia at gusto niyang ayusin ang nasira sa pagitan nila. Uminit ang puso ni Celia sa sinabi ng kanyang ina. Unti-unti na siyang nagkwento tungkol sa kung ano ang nararamdaman niyang nasaktan sa mga akusasyon ni Alceo, kung paano siya nawala ng magawa. Ikinuwento niya ang magagandang alaala niya noong tag-araw sa Campos Elíseos, ang oras na kasama niya ang kanyang lola at kung gaano kahalaga ang therapy para sa kanyang emosyonal na paggaling. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap ng mas bukas, ang tapat at ang kapaligiran ng parke na may kalmado at kagandahan ay tila nakakatulong sa pagpapalitan ng mga salita. Ang hangin na humihip ng malumanay sa mga puno, ang huni ng mga ibon, at ang langit na unti-unting dumidilim ay lumikha ng perpektong kapaligiran para sa isang sandali ng pagkakasundo. Doon, sa gitna ng kalikasan, sa wakas ay naunawaan ni Celia at Olivete ang isa't isa, na pagtanto na pareho silang nasaktan, ngunit maaari silang magsimulang gumaling ng magkasama. Nang sumapit ang gabi, bumangon si Celia at ang kanyang ina upang umuwi. Ang parke, na may mga kulay ng paglubog ng araw at tahimik na kapaligiran, ay higit pa sa isang lugar ng kanlungan. Ito ang eksena kung saan nakahanap ng bagong pag-asa ang mag-ina. Sa paglalakad ng magkatabi,
Alam nilang malayo pa ang kanilang lalakbayin, ngunit ngayon ay mas nagkakaisa sila upang harapin ang mga pagsubok na darating. Sa pagkakasundo na ito, nadama ni Celia ang isang bagong udyok sa kanyang buhay. Napagtanto niya na maaari niyang gawing positibo ang kanyang sakit at, sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makibahagi sa mga proyektong panlipunan, pagtulong sa mga nangangailangang bata sa mga ampunan at iba pang institusyon. Isang bagong layunin ang isinilang sa loob niya at handa si Celia na gumawa ng pagbabago sa mundo. Ang bahay ampunan ay nasa isang tahimik na sulok ng lungsod, sa isang lumang gusali na, bagaman medyo pagod na sa panahon, ay nanginginig sa lakas ng mga bata na nakatira doon. Ang mga dingding na pinalamutian ng mga makukulay na guhit na gawa mismo ng mga residente ay tila nagkukuwento ng mga pangarap at pag-asa. Sa labas mayroong isang simpleng palaruan, ngunit laging puno ng tawanan at mga laro na lumilikha ng isang masaya at nakakaengganyang kapaligiran. Sa isang maulan na hapon, dumating si Celia sa orphanage sa unang pagkakataon. Hindi nabawasan ng kulay, abong kalangitan ang kanyang pagnanais na naroon. Pagkapasok niya ay sinalubong siya ng mga nagtataka na tingin at nahihiyang ngiti ng mga bata. Sa kanyang kalmado at mapagmahal na paraan, hindi nagtagal, ay nakuha ni Celia ang kanilang tiwala na nag-aalok ng kanyang oras para sa mga laro at mga aktibidad na pang-edukasyon na nagpasaya sa lahat. Sa lahat ng mga bata, isang batang lalaki ang agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Si Victor, 8 taong gulang pa lamang, ay may malalaking kayumangging mga mata na tila nagmamasid sa mundo nang may hindi pangkaraniwang lalim. Ang kanyang buhok ay palaging medyo magulo at ang kanyang mga damit, kahit na sila ay inaalagaan ng mabuti, ay nagpapakita ng pagkasira ng panahon. Ngunit may kakaiba sa kanya, isang tahimik na lakas at kuryosidad sa kanyang mga mata na nakaantig ng malalim kay Celia. Di nagtagal, natuklasan ni Celia na maagang nawala ng magulang si Victor sa isang malagim na aksidente. Mula noon, tumira siya sa ampunan, humarap sa buhay na may katahimikan na hindi katumbas ng kanyang edad. Sa kabila ng lahat ng lungkot na dinadala niya, nanatili siyang umaasa at mausisa sa mundo. Noong araw na iyon, nagpasya si Celia na mag-organisa ng isang hapon ng sining. Nakatanggap ang mga bata ng iba't ibang materyales at hinikayat na hayaang dumaloy ang kanilang pagkamalikhain. Mabilis na tumayo si Victor, lumikha ng mga guhit na puno ng mga kulay at mga hugis na nagkukuwento ng higit sa mga salita. Si Celia ay nabighani nang makita kung paano ginamit ng bata ang sining para ipahayag ang damdamin na hindi pa rin niya kayang sabihin. Sa pagtatapos ng aktibidad, habang isinasabit ng mga bata ang kanilang gawa sa mga dingding ng silid, nagsimulang mag-usap sina Celia at Victor tungkol sa kanyang mga iginuhit. Ipinaliwanag niya sa hindi inaasahang lalim na ang bawat kulay at hugis ay may mga espesyal na kahulugan na kumakatawan sa kanyang mga damdamin at mga alaala. Humanga si Celia sa paraan ng paglalarawan niya sa kanyang sining at sa sandaling iyon nadama niya na nakagawa siya ng isang espesyal na koneksyon sa kanya. Mula sa araw na iyon, nagpasya si Celia na makisali pa sa orphanage, lalo na kay Victor. Nagsimula siyang bisitahin ang lugar ng madalas, nagdadala ng mga bagong materyales para sa mga aktibidad, libro, at mga laruan na gusto ng mga bata. Nagsimulang mag-organisa si Celia ng mga workshop sa sining at musika, hindi lamang para aliwin ang mga bata, kundi para tulungan din silang tuklasin ang kanilang mga damdamin at paunlarin ang kanilang pagkamalikhain. Si Victor ay lalong namumukod tangi sa mga workshop. Gustong-gusto niyang matuto ng mga bagong diskarte at palaging hinihikayat ang iba na ipahayag din ang kanilang sarili. Napagtanto ni Celia na bilang karagdagan sa pagiging hindi kapanipaniwalang talino, si Victor ay may isang espesyal na regalo para sa nagbibigay inspirasyong mga kasamahan. Ang collaborative na enerhiya na nilikha niya sa mga aktibidad ay naging mas komportable sa lahat na ipahayag ang kanilang sarili. Bukod pa rito, tumulong si Celia sa pag-aayos ng isang art exhibition sa orphanage. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang kaganapan kung saan ang mga likha ng mga bata ay ipinakita sa komunidad. Tuwang-tuwa si Victor nang makitang nakadisplay ang kanyang mga dibuho at kasama ng iba pang mga lalaki at babae ay nadama na talagang pinahahalagahan. Nang makita ang pagmamalaki sa kanyang mga mata, ay napuno ng labis na kagalakan si Celia. Ang tagumpay ng eksibisyon ay hindi lamang nakaakit ng mga bisita,
kundi nagdala din ng mga bagong donor sa orphanage na tumutulong upang mapabuti ang mga kondisyon doon. Dahil sa motibasyon ng tagumpay na ito, nagpasya si Celia na magagawa niya ang higit pa. Naglunsad siya ng kampanya upang makalikom ng pondo at pagandahin ang mga pasilidad ng ampunan tulad ng palaruan at mga silid-aralan. Hindi nagtagal ay nasangkot ang komunidad at napakalaki ng suporta na sa maikling panahon, ang orphanage ay nakakuha ng mga bagong kagamitan at mga pagsasaayos na nagpabago sa lugar sa isang mas nakakaingganyang kapaligiran para sa mga bata. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang relasyon ni Celia at Victor. Ang batang lalaki na mas nakalaan sa una ay nagsimulang magbukas sa kanya, ibinahagi ang kanyang mga takot, pangarap at pag-asa. Si Celia ay naging isang palaging punto ng suporta, isang taong mapagkakatiwalaan ni Victor. Kaugnay nito, lalo siyang nakaramdam ng inspirasyon sa batang lalaki. Natututo mula sa kanya upang harapin ang buhay ng may katatagan at tapang. Ang koneksyon na binuo ni Celia at Victor ay nagpabago rin sa buhay ni Celia. Natutunan niya na sa kabila ng mga paghihirap, ang kabaitan at pagkabukas-palad ay laging nakakahanap ng puwang upang umunlad. Sa bawat ngiti ni Victor, bawat pag-uusap at bawat bagong pagtuklas, nakita niya kung paano maaaring gumawa ng tunay na pagbabago sa buhay ng isang bata ang pagmamahal at pangangalaga. Sa paglipas ng panahon, patuloy na magkasama sina Celia at Victor, lumalaki at natututo. Ang sining mga pag-uusap at mga sandaling pinagsaluhan nila ay naging pundasyon ng isang pagkakaibigan na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa huli, hindi lamang tinulungan ni Celia si Victor na makahanap ng bagong pag-asa, ngunit natuklasan din niya ang isang bagong misyon sa kanyang sarili, ang liwanag sa landas para sa mga nangangailangan ng kaunting pagmamahal at pakikiramay sa mundo. Matapos ang ilang linggong pag-aalay ng kanyang oras at pagmamahal sa Hope and Light Orphanage, lumikha si Celia ng isang espesyal na ugnayan kay Victor, isang 8 taong gulang na batang lalaki na puno ng sensitivity at artistikong talento. Siya ay isang tunay na pinagmumula ng kagalakan at pag-asa sa kanyang buhay. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Celia na ang higit na kailangan ni Victor ay isang tunay na tahanan na may pagmamahal at katatagan. Noon ay gumawa siya ng isang mahalagang desisyon, pag-ampon sa batang lalaki. Puno ng sigasig at sa mas mabilis na tibok ng kanyang puso, naghanap si Celia ng isang abogado na dalubhasa sa pag-aampon upang simulan ang proseso. Para sa kanya, parang magiging simple at natural lang ang lahat. Kung tutuusin, nakagawa na siya ng ganoong kalakas na koneksyon kay Victor. Gayunpaman, ang mga bagay sa lalong madaling panahon ay nagsimulang maging komplikado. Ang tila isang maayos na landas ay naging daan na puno ng mga balakid. Ang unang senyales na may mali ay dumating nang makatanggap si Celia ng opisyal na abiso. Ito ay isang liham na legal na nagsasabing hinamon ang pag-ampon ni Victor. Ang pinakanakakagulat ay ang isang pamilya na hindi pa narinig ni Celia ay nag-claim ng kustodiya ng bata. Sa karagdagang pagsisiyasat, natuklasan niya ang isang bagay na nakakatakot. Ang mga taong ito ay bahagi ng isang pamamaraan ng child trafficking. Nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod, naunawaan ni Celia na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa inaakala niya. Determinado siyang protektahan si Victor, sinimulan niyang imbestigahan ang mismong orphanage. Napansin niya na kinakabahan ang mga empleyado kapag nagtanong siya, at may mga dokumentong mukhang kakaiba na parang may tinatago. Para makasigurado sa nangyayari, kinuha ni Celia si Paulo, isang detektib na may karanasan sa mga kaso ng katiwalian. Siya ay isang seryosong tao, palaging nakatutok sa mga detalye, at hindi nagtagal ay nagsimulang pagsama-samahin ang mga kahina-hinalang aktibidad sa orphanage. Ang kanyang natuklasan ay nakakatakot. Ang orphanage ay sangkot sa isang network ng child trafficking, kung saan sila ay namemeke ng mga dokumento at nagbenta ng mga bata sa mga peking pamilya o mas mapanganib na mga destinasyon. Isang gabi, habang nagre-review sila ng mga dokumento sa isang pansamantalang opisina, tumunog ang telepono ni Paulo. Isang hindi kilalang impormante ang nagbigay ng mahalagang pahiwatig. Isang lihim na pagpupulong ang magaganap sa mismong gabing iyon sa bahay ampunan. Ito na ang pagkakataon ni Celia at Paulo na ilantad ang buong plano. Dahil sa bilis ng tibok ng kanilang puso, naghanda si Celia at Paulo na kumilos. Alam nilang delikado ang operasyon, ngunit alam din nilang kailangan nilang iligtas si Victor at ang iba pang mga bata.
Lumapit sila sa ampunan sa kalaliman ng gabi, nag-iingat na hindi makita. Ang gusali, madilim at tahimik, ay tila mas nagbabala sa mahinang ulan na pumapatak. Sa loob ng ampunan naglakad ang dalawa sa madilim na pasilyo, kasunod ang tunog ng mababang boses. Sa wakas nakatagpo sila ng isang grupo ng mga nakahood na lalaki na nagtatalo tungkol sa pagdadala ng mga bata. Nagawa ni Celia at Paulo na i-record ang mga pag-uusap at kumuha ng litrato ng hindi napapansin. Gayunpaman, nang sila ay paalis, nagulat sila ng isang security guard. Nagsimula ang isang maigting na karera sa mga pasilyo ng orphanage. Halos hindi na makatakas sina Celia at Paulo, dala ang ebidensya. Nang ligtas na sila, ipinasa na nila ang lahat sa pulis at press. Napakalaking panggigipit ng publiko at mabilis na kumilos ang mga autoridad. Pagkaraan ng mga araw, nag-organisa ang pulisya ng isang malaking operasyon at ni-raid ang bahay ampunan. Nakagugulat ang mga natuklasan. Isang tunay na network ng trafficking ng bata ang nalansag at inaresto ang mga tiwaling opisyal. Sa wakas ay ligtas na si Victor at ang iba pang mga bata. Sa isang ligtas na lugar si Victor, nakadama ng matinding ginhawa si Celia. Ngunit malayo pa ang lalakbayin. Kinailangang i-restart ang proseso ng pag-aampon sa pagkakataong ito na may higit na seguridad para matiyak na tama ang lahat. Matapos ang ilang buwang paghihintay, dumating ang pinakahihintay na sandali. Sa wakas ay nagawang ampunin ni Celia si Victor. Natanggap niya ang balita ng may pusong puno ng kagalakan, kaluwagan at pasasalamat. Si Victor, na dumaan sa napakaraming paghihirap, ay nagkaroon na ng tunay na tahanan kung saan siya ay mamahalin at poprotektahan. Ngayon, kasama si Victor sa tabi niya, alam ni Celia na pareho silang nagsisimula ng bagong paglalakbay, magkasama, handang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanila. Sina Celia at Victor ay nagsimula ng isang bagong buhay na magkasama, puno ng pag-asa at mga pangako ng mas magagandang araw. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan upang makarating doon ay hindi lamang nagpabago sa kanilang buhay, ngunit nagdulot din ng mas malaking problema, ang kahinaan ng mga sistema ng proteksyon ng bata. Napagtanto ni Celia na may kailangang gawin para protektahan ang ibang mga bata mula sa mga panganib tulad ng human trafficking. Kaya, nagpasya siya na hindi lamang niya mapangalagaan si Victor, ngunit tumulong din sa pagtataguyod para sa lahat ng mga bata na nangangailangan ng ligtas na tahanan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang ipaglaban ni Celia ang mga karapatan ng mga bata at nagsimulang magkuwento ng sarili niyang kwento bilang halimbawa kung ano ang maaaring mangyari kapag pumikit ang mga autoridad sa mga isyong ito. Ang kanilang tapang at determinasyon ay nakatulong sa pagpapataas ng kamalayan sa mga panganib na kinakaharap ng mga pinakamahina. Naging totoong patunay ang kwento nila ni Victor na kayang baguhin ng pag-ibig at lakas ng loob ang mga tadhana. Sama-sama na pagtagumpayan nila ang mga madilim na sandali at ipinakita sa mundo na, nang may pag-asa, posible na ibahin ang anyo kahit na ang pinakamahirap na sitwasyon. Tila sa wakas ay huminahon na ang lahat, ngunit alam ni Celia na bukas pa rin ang mga sugat sa labanang iyon. Ang relasyon kay Victor ay nagdala ng higit pa sa isang mag-ina. Nagdala din ito ng mas malaking layunin, isang misyon. Sa kanyang pagpunta sa orphanage ng Pag-asa at Liwanag, nagsimulang mapansin ni Celia na may kakaiba sa hangin. Parang iba ang atmosphere, tense, at ang ilan sa mga empleyado ay parang nagmamadali, parang may tinatago. Isang araw, habang nakikipag-usap kay Donna Almerinda, isang nakatataas na empleyado sa orphanage, narinig ni Celia ang isang bagay na nakakabagabag. Si Donna Almerinda, na ngayon ay matanda na, ay kaswal na nagkomento na ang ampunan ay sumailalim sa mahiwagang pagbabago nitong mga nakaraang buwan. Mababa ang tono ng kanyang boses, halos pabulong, at ang kanyang mga mata, sa kabila ng hindi direktang pagsasalita, ay nagpahayag ng matinding takot. Ang impormasyong iyon ay nagmuni-muni kay Celia. Maaaring may mas madilim na nangyayari sa likod ng mga pintuan ng ampunan? Hindi mabaliwala ni Celia ang hinalang ito. Dahil sa pangangailangang protektahan si Victor at ang iba pang mga bata, nagsimula siyang mag-imbestiga ng mag-isa. Natuklasan niya na maraming mga record ng pag-aampon ang hindi kumpleto o binago pa, na parang may nagtatago ng mahalagang impormasyon. Ang mga pagbisita mula sa mga hindi kilalang tao ay tila lalong kahinahinala, at wala sa mga bisitang ito ang malinaw na nakilala ang kanilang sarili.
Ang mga pagsisiyasat ni Celia ay humantong sa kanya upang matuklasan ang isang serye ng mga kakaibang transaksyon sa pananalapi. Malaking halaga ng pera ang ipinapadala sa mga hindi kilalang account na walang kapani-paniwalang paliwanag. Ang katotohanan ay nagsimulang lumitaw ng unti-unti at napagtanto ni Celia na may panginginig sa kanyang gulugod na isang bagay na mas mapanganib kaysa sa inaakala niyang nangyayari sa bahay ampunan na iyon. Ang pinakamahalagang sandali ay dumating sa isang madilim na hapon nang magpasya si Celia na harapin si Michelle, ang direktor ng orphanage. Palaging napakapormal ni Michelle na may ngiti na sinusubukang itago ang kanyang autoridad, ngunit palaging nakakaramdam ng hindi komportable si Celia sa kanyang presensya. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi na niya ito maaaring ipagpaliban. Kailangan ko siyang harapin. Ang pagpupulong ay naganap sa eleganteng ngunit malamig na opisina ni Michelle. Ang pag-uusap ay nagsimula ng mahinahon, ngunit hindi nagtagal ay inilagay ni Celia ang kanyang mga alalahanin sa mesa. Halatang natensa si Michelle nang banggitin ni Celia ang mga kahina-hinalang transaksyon at kakaibang pagbisita. Sinubukan niyang ilihis ang paksa, ngunit iginiit ni Celia na ipinakita ang ebidensyang nakolekta niya, mga pekeng dokumento at binago ang mga record. Sinubukan ni Michelle na ipagtanggol ang sarili, ngunit malinaw na nangingibabaw ang gulat sa kanyang postura. Namutla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi mo nauunawaan ang nangyayari dito, ang sabi ni Michelle na mahina at nanginginig ang boses. May mga puwersang higit sa atin. Ang iyong ginagawa ay maaring ilagay sa panganib ang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Celia na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa naisip niya. Alam niyang hindi na siya makapaghintay pa. Habang hawak ang ebidensya, nakipag-ugnayan si Celia sa mga autoridad. Mabilis na rumesponde ang mga pulis at nag-organisa ng operasyon para imbestigahan ang orphanage at guluhin ang anumang kriminal na aktibidad. Ang pagsalakay ng mga pulis ay tense. Nagmamasid si Celia mula sa labas na tumitibok ang kanyang puso habang ang mga pulis ay pumasok sa gusali at naghahanap ng ebidensya. Ang mga natuklasan ay nakakagulat. Ang orphanage ay, sa katunayan, ay sangkot sa isang pamamaraan ng child trafficking at ilang empleyado ang inaresto. Ang mga bata na nasa panganib ay nailigtas at dinala sa isang ligtas na lugar. Ngunit ang kaginhawahan ni Celia ay may halong mas matinding takot. Sa mga nasagip na bata, wala si Victor. Nawala na rin si Michelle. Ngayon, bilang karagdagan sa pag-alis ng maskara sa madilim na pamamaraan, kailangan ni Celia na lumaban muli upang mahanap si Victor at maiuwi siya. Pagkatapos ng mga buwan ng tensyon at isang kumpidensyal na pagsisiyasat, determinado si Celia na tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga lihim ng orphanage na pag-asa at liwanag. Ang pagkabigla ng matuklasan na ang lugar ay sangkot sa child trafficking ay nagbago ng lahat. Ngunit malinaw ang kanyang misyon, iligtas si Victor at tiyakin ang kanyang kaligtasan. Ang bawat araw na lumipas nang wala siya ay nagpahirap sa kanya, ngunit mas determinado ring lutasin ang sitwasyon ng minsan at para sa lahat. Mas lumala ang lahat nang makatanggap si Celia ng hindi kilalang mensahe na nagpabago sa takbo ng mga pangyayari. Nakababahala ang balita. Si Victor ay nakulong sa isang abandonadong garahe, malayo sa anumang pagbabantay ng pulisya. Ginamit ang lugar na ito para itago ang mga kriminal na aktibidad. At ang senaryo ay mas madilim kaysa sa naiisip niya. Itinuro ng address ang isang nakalimutang industrial na lugar kung saan walang nangahas na lumapit. Nang walang pag-aaksaya ng oras, gumawa si Celia ng plano para iligtas si Victor. Alam niyang hindi niya kayang mag-isa, kaya nakipag-ugnayan siya kay Paulo, isang private detective na tumulong sa kanya noon. Magkasama silang naghanda para sa isang mapanganib na misyon. Alam nilang haharapin nila ang malalaking panganib. Ang landas patungo sa lokasyon ay malungkot. Ang mga luma at abandonadong gusali ay bumuo ng isang madilim na kapaligiran na nagpapataas ng pakiramdam ng panganib. Ang garahe na pinag-uusapan ay tila nakatago sa mga nabubulok na gusali, tulad ng isang piraso ng isang nakakatakot na palaisipan. Nagkaroon ng tensyon habang papalapit sina Celia at Paulo. Nakayuko sila malapit sa pasukan, maingat na nagmamasid upang hindi makaakit ng atensyon. Ang lugar ay napapaligiran ng isang matangkad, kalawangin na bakod, na malinaw na idinisenyo upang maiwasan ang mga nanonood kaysa panatilihin ang anumang bagay na talagang protektado. Isang malamlam na liwanag ang kumikislap sa pasukan, nagdulot
ng mga anino na nagpabilis ng tibok ng puso ni Celia. Maingat nilang binuksan ang pinto ng garahe na mahinang nakalak. Pagpasok nila, napuno ng amoy ng amag at pag-abandona ang silid. Malungkot ang loob, puno ng mga lumang kahon at kinakalawang nakagamitan. Ngunit ang higit na nakapukaw ng atensyon ni Celia ay ang tunog ng mahinang pag-iyak na nagmumula sa likuran. Si Victor yon. Kasunod ng tunog, mabilis at tahimik na naglakad sina Celia at Paulo. Sa sulok ng garahe, mayroong isang maliit na pansamantalang silid na napapalibutan ng marumi at punit na mga kurtina. Naroon, sa isang kama ng kampo, si Victor. Ang kanyang mukha ay maputla at natatakot. Nang makita niya si Celia ay nagliwanag ang kanyang mga mata na may halong ginhawa at takot. Gusto niyang tumakbo sa kanya ngunit wala siyang oras. Bago pa siya makapag-react ay bumukas na ang pinto ng garahe. Pumasok si Michelle, ang direktor ng orphanage, kasama ang 2 security guard. Puno ng galit at kawalan ng pag-asa ang mukha niya. Alam niya na siya ay natuklasan. "Celia, wala kang karapatang pumunta dito," sigaw ni Michelle. Nanlalaki ang mga mata. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Hindi umatras si Celia. Matatag siyang nakatayo sa pagitan ni Michelle at Victor habang nakatitig sa kanya. "Naparito ako upang kunin si Victor. Tapos na ang laro mo, Michelle. Alam ko na lahat ng ginagawa mo." Si Michelle, napagtagumpayan ng galit, sumulong ng walang pag-aalinlangan, itinulak si Celia sa isang tabi. Ang pisikal na paghaharap ay hindi maiiwasan. Sinubukan ni Paulo na tumulong, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga security guard na pilit siyang pinatigil. Sina Celia at Michelle ay nagharap sa isang matinding labanan, bawat isa ay determinadong manalo. Napuno ng mapanglaw na garahe ang alingawngaw ng mga suntok at ang mahinang tunog ng labanan. Naramdaman ni Celia ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. "Alam kong hindi ako mabibigo. Ang bawat paggalaw ay isang pagtatangka na alisin." Sa sandata si Michelle, ang bawat suntok ay kinakalkula. Palaging iniisip ang tungkol sa kaligtasan ni Victor. Sa kabila ng kanyang pagod, siya ay nanindigan, lumalaban ng buong lakas. Nakatuon ang kanyang mga mata sa layunin. Iligtas si Victor, anuman ang mangyari. Ang pagigting ng sandali ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pag-aalinlangan. Pakiramdam, ni Celia ay nakasalalay sa kanya ang lahat sa sandaling iyon. Habang si Michelle ay nahihirapan sa kawalan ng pag-asa, si Celia ay hinimok ng pagmamahal at determinasyon. Sa huli, ang laban ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang labanan ng mga kalooban, at alam ni Celia na hindi siya matatalo. Sa wakas, nagtagumpay si Celia na talunin si Michelle sa isang tiyak na suntok. Bumagsak si Michelle sa lupa, huminga ng husto at natalo. Si Paulo, na nagawang makatakas sa security guard, ay tumakbo para tulungan si Celia at tiyaking maaaresto si Michelle at ang iba pang mga security guard. Hindi nagtagal, dumating ang pulis, naakit sa hiyawan at paggalaw, at inaresto si Michelle at ang mga security guard, na tinapos ang trafficking scheme at iniligtas ang ibang mga bata na nasa garahe. Mabilis na dinala si Victor sa isang ligtas na lugar, kung saan nakatanggap siya ng pangangalagang medikal at psikolohikal na suporta. Ang makita ang kaginhawahan sa mukha ni Victor nang makita niya si Celia ay isang nakaantig at kapakipakinabang na sandali. Puno ng panganib at kahirapan ang misyon ni Celia na iligtas si Victor, ngunit nagawa niyang magbigay ng hustisya at pag-asa sa lahat. Matapos iligtas si Victor at wakasan ang trafficking scheme, si Celia ay pagod ngunit gumaan ang pakiramdam. Ang huling paghaharap sa garahe ay isang bahagi lamang ng isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Dahil nakakulong ngayon si Michelle at ang mga security guard, alam ni Celia na hindi pa tapos ang laban. Nagkaroon ng mahalagang gawain ng pagtiyak na ang lahat ng sangkot sa trafficking network ay matagpuan at maparusahan para sa kanilang mga krimen. Sa suporta ni Paulo at ng mga autoridad, si Celia ay nagtrabaho ng husto sa investigasyon. Sa sumunod na ilang linggo, dumalo siya sa maraming pulong kasama ang mga investigator at abogado. Sinuri ni Celia ang mga dokumento, nagbigay ng mga detalyadong pahayag at tumulong na tukuyin ang ibang mga taong sangkot sa pamamaraang kriminal. Nakipagtulungan siya ng malapit sa mga eksperto sa mga krimen laban sa mga bata na tumulong sa kanya na ikonekta ang mga piraso ng puzzle at mahanap ang mga responsable. Habang umuusad ang investigasyon, naging malinaw na ang network ng trafficking ay mas malaki kaysa sa naisip dati. Natuklasan ni Celia at ng mga mananaliksik na ang Pag-asa at Liwanag na orphanage ay simula pa lamang ng mas malaking problema.
Natagpuan nila ang isang komplikadong network na kinasasangkutan ng ilang mga bahay ampunan, mga tagapamagitan at kahit ilang mga tiwaling opisyal mula sa mga institusyon ng gobyerno. Habang ang mga autoridad ay nangalap ng ebidensya at naghahanda ng mga formal na kaso na dama ni Celia na parang isang bayani, ngunit may mabigat na puso sa napakalaking trahedya na inihayag. Ang bawat bagong pagtuklas ay nagdulot ng higit na sakit, ngunit si Celia ay nanatiling matatag. Umaasa na ang kanyang katapangan ay maaaring gumawa ng pagbabago. Ang emosyonal na suporta ay mahalaga para kay Celia sa panahong ito. Ang iyong mga kaibigan at pamilya ang iyong suporta sa gulo. Ang kanyang ina, na humarap din sa mga hamon, ay nagbigay ng balikat at mga salita ng pampatibay loob. Ang kanyang lola, na palaging isang figura ng lakas at karunungan, ay nasa kanyang tabi nag-aalok ng payo at moral na suporta. Sa isang partikular na nakakaantig na sandali, muling nakasama ni Celia si Victor at ang kanyang mga bagong tagapag-alaga sa isang maliit na seremonya upang markahan ang simula ng isang bagong yugto sa kanilang buhay. Ang seremonya ay simple ngunit makabuluhan, kasama ang mga kaibigan at miyembro ng komunidad na naroroon upang ipagdiwang ang katapangan ni Celia at ang bagong simula ni Victor. Sa panahon ng kaganapan, nakatanggap si Celia ng mainit na palakpakan. Bagamat hindi niya layunin ang pagkilala sa publiko, isa itong makapangyarihang paalala ng positibong epekto ng isang solong tao sa paninindigan sa kawalan ng katarungan. Si Victor, na may matingkad na ngiti, ay napapaligiran ng mga taong nagmamahal at sumuporta sa kanya. Isang patunay ng kapangyarihan ng pagmamahal at katatagan. Ang seremonya ay isang sandali ng panibagong pag-asa, kung saan ang kinabukasan ni Victor ay tila maliwanag at puno ng pangako. Matapos ang lahat ng pakikibaka, nakipagtulungan si Celia sa mga autoridad at nakamit ang isang malaking tagumpay. Marami sa mga responsable sa trafficking ang inaresto at nagsimulang baguhin ang sistema ng proteksyon ng bata. Naging aktibong tagapagtanggol si Celia, nakikilahok sa mga kilusan at organisasyong nagpoprotekta sa mga bata at lumalaban sa trafficking. Ginamit niya ang kanyang karanasan para tumulong sa paghimok ng mahalagang pagbabago at gumawa ng mas ligtas na kinabukasan para sa mga kabataan. Ang pagtatapos ng kwentong ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng pagtagumpayan ng kasamaan, kundi isang paalala rin na ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa patuloy na pagtulong sa iba. Nakuha ni Celia ang hustisya para kay Victor at nakahanap ng bagong layunin sa kanyang buhay. Ang kanilang tapang at determinasyon ay nagpakita sa lahat na kahit sa pinakamahihirap na sitwasyon, ang pag-asa at katarungan ay maaaring magningning ng maliwanag. Sa suporta ng kanyang mga kaibigan at pamilya at batid na gumawa siya ng pagbabago, sumulong si Celia ng may katiyakan na ang katapangan at pagkakaisa ay maaaring baguhin ang mundo sa isang mas patas at mas may pag-asa na lugar. Nakahanap din siya ng bagong proyekto para ilaan ang kanyang oras sa isang paaralan para sa mga bata na nangangailangan ng ligtas at mapagmahal na lugar para lumaki. Dahil dito, gumawa ng mahalagang hakbang si Celia upang matiyak na walang bata ang kailangang dumaan sa pinagdaanan ni Victor. Ang bagong yugtong ito sa kanyang buhay ay hindi lamang nagdulot ng higit na pag-asa sa kanya, kundi pati na rin sa lahat ng mga anak na tinulungan niyang makahanap ng mas magandang landas.